white sand, clear waters, mountains, lahat na yata ng hanap mo sa island getaway nasa Calaguas Islands na. Keep watching dahil ipapakita ko sa inyo kung ano ang pwedeng gawin sa 3 days and 2 nights sa Calaguas at magkano ang nagastos namin. Let's go! Bumiyay kami ng 10 ng gabi mula Albay. Dahil mula dito papuntang Camarines Norte, aabutin ka ng halos 4 to 5 hours na travel time. Kaya kung gusto nyo ng maagang island vibes, night trip is the key. Dumating kami ng 4:24 AM sa port area ng Minaogan, Vinsons. Ito ang official start ng day 1. Dito sa port, waiting area rin ito at meet-up point ng lahat ng tourists papuntang Calaguas Group of Islands. May makakain din dito so perfect spot to freshen up and fuel up. Siyempre, hindi pwedeng hindi mag-breakfast si Rabas. Nagastos ko ay 185 pesos kasama na yung spam silog, tubig, kape at CRUs. Tip Karabas is always bring extra cash for food at ports. Pagkatapos mag-breakfast, dumiretso na kami kung saan nakadaong ang bangkang gagamitin namin. Nag-tricycle pa kami ni Kuya Allen, ang tour guide namin. Shoutout sa kanya, sobrang accommodating. Mula sa Minaogan Port, bumiyahe kami ng mahigit 2 oras. Pero habang nasa laot ka, hindi ka mabobore Karabas dahil sa paligid mo may mangroves, may mountains at syempre mga islands. Kaya nga tinawag itong Calaguas Group of Islands. At kung maganda ang panahon, grabe, ang sarap matulog sa biyahe. Ito na yata ang pinakamahimbing kong 2 oras na tulog. Muntik na nga akong maglaway Karabas. Dahil joiners tour ito, may mga kasabay din kami sa bangka, mga halos 20 katao. Pero don't worry, maluwag pa rin ang bangka at hindi siya crowded. Kailangan talaga na malaki ang bangkang gamit sa Calaguas kasi kilala tong lugar na to na malalakas na alon. Pero buti na lang kalmado ang dagat tong time namin. Perfect timing Karabas. Tips ko sa inyo, ayon sa locals, usually March to August nang bukas ang turismo sa Calaguas Islands. Kaya kung balak mo rin pumunta, i-target mo ang mga buwang ito. Finally, after 2 hours sa laot, nakarating din kami sa Halabang Buhangin. By the way, Halabang Buhangin literally means long stretch of sand. Pagbaba pa lang ng bangka, puting buhangin, tortoise na tubig at backdrop ng green na bundok. Parang postcard Karabas, sobrang ganda. Paraiso talaga, nakakamangha ang ganda ng kalikasan. Grabe si Mother Nature. Wow! Ganda po! So good! Bicol is so underrated talaga. Oh my God! Oh my God! I wanna scream! Hello! So good! Pagbaba namin ng bangka, sinalubong agad kami ng maraming tao. Hindi ko talaga in-expect ito Karabas, ang layo-layo ng Calaguas pero aba, dinarayo talaga siya at doon ko na-confirm worth it ang biyahe. Siyempre unang mission namin, tent setup. Naghanap kami ng magandang pwesto malapit sa puno pero may view pa rin ng dagat. Kailangan talaga maaga kang mag-setup ng tent para makapagpahinga na rin. Pero Karabas, ang init talaga sa Calaguas. Kahit nakasando na ako, tagaktak pa rin ang pawis. Kaya huwag niyo pong kalimutan ang sunscreen. Promise! Mapapansin niyo rin agad, sobrang puti ng buhangin. As in matingkad. Walang halong filter to Karabas. Ganito talaga kaganda sa Calaguas. Buti na lang pinaghandaan na kami ni Kuya Allen. Ang tour guide naming napakasipag. Kasama na kasi sa joiners package ang pagkain. Kasi nga malayo ang bayan. Walang bilihan sa mismong island Karabas. Kaya required talaga either magdala kayo ng sariling food o mag-avail na lang ng package. Pero syempre dahil Girl Scout tayo, nagdala pa rin ako ng sarili kong gamit at snacks, just in case. Pagkatapos ng tanghalian, eto na ang afternoon chill time namin Karabas. Pamatay oras talaga yung quick nap sa tent at babad sa dagat. Yun agad ginawa ko. Syempre hindi mawawala ang picture-picture para more memories to keep. At habang nagpapahinga kami, pinaghandaan na rin kami ni Kuya Allen ng merienda. Talagang all-in ang alaga ni Kuya Tour Guide Karabas.
After rin merienda, dumiretso na kami sa island hopping. Excited na ako makita ang mga kalapit na islands ng Calaguas at unang-una sa listahan, Balagbag Island. Pagdating sa Balagbag, agad kaming nag-trekking, mga 15 minutes lang karabas paakyat ng bundok. Pero promise, worth it ang pagod kapag nasa tuktok ka na. Grabe ang 360 view ng karagatan, ibang level. At dahil wala namang nakakakilala sa atin, aba sige, swimsuit hanggang taas ng bundok, walang hiya-hiya sa ganda ng nature. May mga cottages din doon kung gusto mo magpahinga at ang dami ring tourist sa taas kaya paunahan sa magandang spot. Kaya stay alert para sa IG-worthy shots. Next stop is snorkeling spot. Isa sa mga pinagmamalaki ng Calaguas ay ang rich marine life, kaya grab the chance to snorkel karabas. Reminder lang, huwag kalimutang magsuot ng life vest, lalo na kung first time mo o medyo malalim yung area. Safety first palagi. Makikita mo yung mga isda, corals at kung minsan may mga sea urchins pa. Ingat lang ha, huwag tapakan, karabas. Naku, ang haba na pala ng video na ito, kaya tara sa part 2 karabas, abangan! Sumakses! Hi guys, kaway ma'am. Yay! Hey ma'am, Bagong yan po, hindi po sila mga naligo. Hindi naligo pero Dito. Si ma'am. Si ma'am. yay! Vlog takeover to.